Ngunit dito kung ating bibigyan ng diin ang ating ninunong si Enoch ay di na nakaranas ng kamatayan sa katawang pisikal. Sabi, kinuha na kaagad ng Panginoon at inilipas sa buhay na walang hanggan. Mga gilig kong tagapakinig, hindi po walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Hindi walang kabuluhan ang iyong pananalig kay Kristo. Hindi walang kabuluhan ang iyong pagtitiis. Sapagkat kung siya'y magbabalik ngayon diyan sa mga ulap, hindi ka na kinakailangang mamatay. Hindi na ako kinakailangang mamatay tulad ni Enoch at ni Elias. Tayo kukunin, tayo aagawin. At tayo ay masa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Ang pangatlo po, sa talaan ng mga taga-Hebreo sa Kapitulo 11, talatang 6 at hanggang 7 po ay ang ating nunong Noe. Kaya ang wika rito, kung walang pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Pagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. At ito po ang ating pangatlong tauhan. Dahil sa pananampalataya, nang babalaan si Noe tungkol sa bagay na hindi pa nakikita at udyok ng banal na pagkatakot, siya'y gumawa ng isang daong upang maligtas ang kanyang sambahayan. Dahil sa pananampalataya, hinatuloy niya ang sanglibutan at naging tagapagmana siya ng katwirang bunga ng pananampalataya. Malimit itong sabihin sa mga apastoran. Malimit ko itong sabihin sa iyong mga ama ng tahanang katulad ko. Maaaring hindi natin nahihikayat ang ating kapitbahay. Maaaring hindi natin nahihikayat ang ating mga distant relatives o mga kamag-anakan. Subalit ang mahalagay tulad ng nunong Noe, ang kanyang kabilang ay ligtas. Ang kanyang tatlong anak ay ligtas. Ang kanyang tatlong mga manugang ay ligtas. At ito po'y bunga ng pananampalataya ng nunong Noe na sa loob ng may 120 taong paggawa ng daong, 120 years of preaching, testifying, witnessing for the goodness of God. Ni isa'y walang niniwala. Ito ba'y nakapagpahina ng kanyang loob? Ito ba'y nakapagpagiba ng kanyang pananampalataya? Nataroon, hindi ho, nanapay ng hawakan siya sa pangako ng Panginoon. Itinuloy niya ang kalooban ng Diyos. Habang ginagawa ang daong pinagpapatotoo, siya ay nakikiusap na silima ng palataya, napakalaki ng daong, sapat sa napakaraming mga taong gustong pumasok. Hindi niniwala ang mga kapitbahay at kaibigan. Subalit sinikap ng nunong Noe ang kanyang sariling sambahayan ay mapaloob sa daong na iyon. At yun nga ang nangyari nang mag-umpisa ng umulan. At ang daong ay unti-unti nang lumulutang sa pagpapaw ng tubig. May mga tao pang buhay. Tumutok-tok. Subalit huli na ang lahat. Ngunit ang buong sambahayan ng nunong Noe ay ligtas sa loob ng daong na iyon.